Alam mo ba kung anong klase ng babae ang dapat mong iwasan, kasi kahit anong effort mo, sa huli, ikaw pa rin ang masasaktan at masasayang ang oras mo. Ngayon, pag-usapan natin ang 5 types of women who will waste your time ayon sa Stoicism. Mga babaeng magpaparamdam, mga akit, pero hindi kailanman magiging totoo sa'yo. Kung gusto mong matutong mag-control ng emosyon mo, at hindi basta-basta mahulog sa mga taong hindi totoo, tapusin mo ang video na to. Ang Stoicism ay nagtuturo na ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa pagkilala sa mga bagay na hindi mo kontrolado, kabilang narito ang mga taong naglalaro ng oras at damdamin mo. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang 5 klase ng babae na kailangan mong matutunang iwasan, para hindi ka masaktan, hindi ka maubos, at higit sa lahat, hindi mo masayang ang sarili mong halaga. Type 1, the attention seeker, gusto lang ng validation, hindi ng connection. Ito yung babaeng gusto lang ng pansin. Magpaparamdam, magre-reply minsan, magpo-post ng malulungkot na quotes, tapos biglang lalambing kapag tahimik ka. Pero ang totoo, hindi ikaw ang gusto niya, gusto lang niya ng attention. Ayon sa Stoicism, the wise man does not chase applause or approval. He finds peace in self-respect. Kung Stoic ka, hindi mo hahayaang maging source ng validation ng isang taong hindi rin sigurado sa sarili niya. Ang oras mo ay mahalaga, at kung ibibigay mo yun sa isang taong hindi marunong magpahalaga, unti-unti mong mawawala ang respeto mo sa sarili mo. Ang tunay na kalalakihan ay hindi nasusukat sa dami ng babaeng napapansin siya, kundi sa kakayahan niyang pumili ng babaeng karapat-dapat sa kanyang oras. Type 2, the confused girl, hindi pa tapos sa ex niya, pero gusto ng panibago. Ito yung tipong babae na palaging nagsasabing, hindi pa ako ready, pero ayaw din namang mawala ka. Gusto niya ng comfort mo, pero hindi ng commitment mo. Para kang naging emotional band-aid habang siya, ginagalingan lang magpakita na, okay na siya. Sabi ni Seneca, he who suffers before it is necessary, suffers more than necessary. Kung pinipilit mong manatili sa ganitong klase ng babae, ikaw ang magdurusa ng sobra. Ang Stoic na lalaki alam kung kailan lalayo. Hindi mo kailangang hintayin na maging okay siya bago mo makita ang sarili mong halaga. Kung gusto niyang maghilam, hayaan mo siya. Hindi mo trabaho ayusin ang taong hindi pa handang ayusin ang sarili nila. Type 3, the manipulator, marunong gumamit ng emosyon para makuha ang gusto niya. Ito ang pinakadelikado. Hindi siya lantaran manloko, pero alam niya kung paano gamitin ang guilt, simpatiya, at lamang para makontrol ka. Kapag gusto niya ng pera, paparamdam. Kapag gusto niyang magparamdam sa ex niya na may pumapalit, biglang sweet. At kapag nagtagumpay ka, biglang nandyan siya. Ayon sa Stoicism, if someone can control you with emotions, then they own your peace. At kung ibinibigay mo sa kanya ang power na yun, ibig sabihin, siya ang may hawak ng direksyon ng buhay mo. Ang Stoic man ay hindi nagpapadala sa emosyon. Marunong siyang makita ang manipulative pattern, at hindi siya nagre-react agad. Tahimik lang, kasi alam niya, ang tunay na kapangyarihan ay nasa katahimikan, hindi sa habol. Type 4, the party girl, mas mahalaga sa kanya ang atensyon kaysa commitment. Ito yung tipong babae na laging online, laging may lakad, laging may kausap. Laging may bagong picture, bagong filter, bagong self-love quote, pero sa totoo lang, validation pa rin ang hinahanap. Sabi ni Epictetus, show me someone who isn't ruled by their desires, and I'll show you someone truly free. Kung ikaw ay isang lalaking gustong magkaroon ng kalmado, matatag, at malalim na relasyon, hindi mo yan makikita sa babaeng alipin ng atensyon. Hindi mo kailangang maging anti-fan, pero kailangan mong maunawaan kung sino ang kasama mong tatahak sa tahimik at totoo. Hindi pwedeng ikaw lang ang may depth, dapat siya rin, marunong ding magpahalaga sa presence, hindi puro exposure. Type 5, the victim, laging siya ang kawawa, kahit siya ang mali.
Ito yung babaeng laging may drama, laging may, lahat sila nanloko sa'kin. Pero kung titignan mo, siya rin pala ang paulit-ulit na naglalaro sa damdamin ng iba. Ginagamit niya ang pagiging biktima para makuha ang simpatsya, at kapag nakuha na niya yun, aalis din siya. Ayon kay Marcus Aurelius, the more we value things outside our control, the less control we have. Kung patuloy mong pinapakinggan ang drama niya, ikaw ang nawawala ng control sa sarili mong peace. Ang Stoic man ay marunong makinig, pero hindi nagpapalunod sa emosyon ng iba. Hindi mo kailangang iligtas ang taong ayaw lumangoy palabas sa problema niya. Final message. Ang Stoic na lalaki ay hindi cold. Hindi rin siya manhid. Pero alam niya kung kailan magbigay, at kailan umatras. Hindi lahat ng babaeng nakangiti sa iyo ay sincere. Hindi lahat ng good morning ay galing sa puso. At hindi lahat ng I miss you ay totoo. Kaya ang tunay na matatag na lalaki, bago mahulog, tinatanong muna niya ang sarili niya. Deserve ko ba na mapunta sa ganitong sitwasyon? Kasi sa Stoicism, ang respeto ay hindi hinihingi, ito ay pinuprotektahan. At kung gusto mong mapanatili ang iyong kapayapaan, matutong pumili. Hindi lahat ng gusto mo ay karapat-dapat sa oras mo.